Simula na ng CR sa farm. Morning po sa inyong lahat. Sabi nga, kung gusto mo ma-stress, magpagawa ka ng bahay. Kaso ito, CR pa lang, nakaka-stress na. Dahil yan sa gastos, napakamahal ng materyales. Tapos 50% pa ng cost ng materyales ang labor. Sana naman mabilis matapos at maayos matapos. Sa unang araw ng gawa, dumaan ako sa farm bago dumiretso sa office para nga makapag-usap kami ni Foreman. Kaso hindi kami nag-abot, kaya nung unang araw ay di kami nagkita. Tumawag na lang ako. Diba dito gagawin? Magsisimula na sila eh. Meron naman tayo CCTV para makita natin yung ginagawa nila. Ang ginawa lang naman nila ay ang mga sipat at level. Kaya kinabukasan dumaan ulit kami ni Jay. Actually, wala akong pasok. May importante lang na kailangan lakarin. Pero dito, finalize namin ni Foreman ang plano base sa mga drawings namin ni Jay. May mga inspiration kami na nakita at mula doon kami nag-base. May mga sukat din ako din drawing para may i-guide si Foreman. Kumbaga, ako ang architect. Kaso ang hirap din pala ng ganito. Matrabaho na magbalik-balik para sa materyales. Matrabaho na kailangan hanggang kaya ay andito ako para dito. At pag may problema, ikaw pa rin ang mag-iisip. Ang isang concern ngayon ay ang budget. Nung nagsimula ang paggawa, biglang nagsimula kagad sa 20,000 pesos na materyales. Hi, bisita diyan. Ikaw ang supervisor ko. Ikaw daw palang supervisor, mga pala pa. Dito ka dapat sa kabila. Kaya ang initial na naisip ko na 50,000 pesos, madodoble ata. At hindi malabo na mangyari yon. Samantalang baba na ng budget natin after ng initial na materyales. Running balance natin ay 76,709 pesos na lang. Kaya pag nangyari na aabot ng 100,000 ang ating gagastusin, naku po, short tayo. Pero we will make it work. We always make things work. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Wala tayong choice. Kaya 100% sure ako na matatapos. Kaso 100% sure din ako na hindi mawawala ng stress sa project na ito. Lalo pa at hindi ako ang in control. Kasabay na rin pinapahukay ang Poso Negro. Medyo malaki ito. In-overkill ko talaga para in the future, dumami ang demand, kinailangan ulit maglagay ng CR. CR na lang mismo ang ipapagawa at hindi na magpapagawa ng Poso Negro ulit. So may nagtatanong bakit sa harapan. Malaki kasi ito. Balit, 2 concrete chamber ito. Yung unang tank, dun babagsak na una. Diyan pupunta ang solid at diyan mapaprocess. Be-breakdown ng bacteria. Then sa pangalawang chamber, pupunta ang medyo mas malinis na tubig na wala ng solids. Then sa dulo, may leach field. Dito ay graba lang. At dito papatak ang tubig na mas malinis at walang solid. Safe na ma-absorb ng lupa kahit may water table sa ilalim. At least yan ang theory. Pero ang sekreto talaga ay tama dapat ang pagkakagawa para hindi mag-fail ang system. System kasi yan eh. Kaya yan, ibabantayan ko ng husto. Saan ko na naman natip ito? Una ko narinig yan ay kay Sir Algin, may-ari ng The Range. Pero upon further research, sa ibang bansa, madalas itong ginagawa. Kaya try din natin dito. Sana lang ay mag-success kasi ito ay isa ilalim ng lupa din natin ilalagay para aesthetic pa rin sa harapan at dapat matibay ang tangke. Kasi maaring apakan ng tao, maaring may umatras ng sasakyan at yung mismong lupa napapatong dyan. Mabigat na rin yon. Kaya yan, ang daming hukay na ginagawa kasi nga overkill. Then yan pa, para akong professional pero hindi naman. Gaya-gaya lang na kung anong na-research. Bahala na si Foreman dyan pero i-monitor pa rin namin. So for today's video, bumali lang si Por ng 2,000 pangkain nila. Sana naman, less stress dito. Yun lang, peace.